Alam mo ba kung bakit tinatawag tayong mga Pilipino na laging late? Tara, alamin natin kung saan nag-ugat ang Filipino time at kung paano ito makikita noon at ngayon. Isa sa napakapangit na kinagawian nating mga Pilipino ay ang pagiging lagi ng huli sa takdang oras na pinagkasunduan. Karaniwan nang ang isang palatuntunan ay hindi nasisimulan sa oras na dapat ipangsimula dahil sa wala pa ang panauhing pandangal o kaya'y ang punong abala ng palatuntunan. Kulang pa rin ang mga tauhang magsisiganap o kung hindi naman kaya'y wala pa rin ang madlang siyang dapat sumaksi sa palatuntunan kung kaya't naaantala tuloy ang lahat. Sa mga tanghalang pangmusika tulad ng opera, konsyerto, recital at iba pang kauri ng mga ito ay isang karaniwan ng pangyayari ang pagiging lagi ng huli ng madlang manonood. Ito ang sanhi kung bakit naging palasak na ang bukang bibig na Filipino time o oras Filipino na ang ibig sabihin ay sira, walang katiyakan pagkat lagi lang atrasado. Tunay na nakakatawang nakakaawa para sa isang bansang katulad ng sa atin na naghahangad na magkaroon ng isang marangal at mataas na kalagayan sa lipunan ng mga bansang bihasat malalaya kung maringgan natin ang ating mga kababayan ng gaya ng mga sumusunod na pananalita. Hoy, mamayang 7:00 ng gabi, American time. Partner, baka mahuli ka sa takdang oras, hindi Filipino time ang usapan natin. O kaya'y, ayoko ng Filipino time, usapang Maginoo ito ha? At marami pang katulad nito na ang ibig sabihin ay dahop na dahop sa pagkamaginoo at hindi dapat pagkatiwalaan ang isang Pilipino dahil hindi siya marunong tumupad sa oras ng napag-usapan. Sa ganitong pangyayari na ang oras ng mga Pilipino o Filipino time ay sira at walang kaganapan, ay maaari rin naming sabihin na ang Pilipino pala ay sira na katulad ng ating orasan. Ay ano naman kaya ang hinaharap ng isang bansa na ang mamamayan ay palagi ng sira at walang katiyakan sa pagtupad ng napagkasunduan?